Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin na hindi na iba sa amin. Para sa krus namin ay akuin. Pag-itapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Gayon din naman, Ama, kalingain mo nawa, lingapin at pagpalain ang lahat ng iyong mga anak na ngayon ay tinipin mo sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Mupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita. Sa unang pagkasa, marinig natin ngayon ang ikatlong awit ng lingkod ng Diyos na nagbabadya ng mission ni Jesus at ng mga pasakit sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagtuturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng pangunawa, hindi ako nagkipagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako pumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis na sampalin parang bato. Pagkat aking bati na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangtugunan. Bawat taong makikita ay umiiling, nanunugso, palibak na nagkatawa at sinabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y may pangkat ang mga bubong na sa akin pumapaligid, para akong nasa gitna niyong aso mababangis. Mga kamay ko at paay butas, sa pako matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako'y pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tulikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y ang lahat ng ginawa mo ay ihahayag mo sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko,
ang mataas na papuri sa anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklahod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag sa lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat para sa pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng pagpapakasakit ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tumigil ang matatanda na bayan. Noong panahon iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimula nilang parangkanan siya. Ang taong ito ay nahuli naming nanunulso sa aming kababayan na makimagsik at nagbabawal na magbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyo ka niyang makipagsik ang buong Hudiya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa tao ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauliman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatan kay Jesus. Hinamak siya at tinuyag ni Herodes, pati
pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ibinabalik kay Pilato. At ng araw na iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagaling. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panununsod sa mga tao. Ngayon, sinihasan ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang mga. Patayin ang tao iyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik sa nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang pinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nataig ang kanilang sigaw. Kaya ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nagdala na nila si Jesus upang ipako. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at pinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga bao, ang mga sinupok ko ng hindi nagdalang trako, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Gumuho kayo sa amin at sa mga bulol. Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa ng sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na Ulo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas na niya ngayon ng kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinilang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak.
Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, Iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunaniya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw si Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinatakusahan ng niya. Ngunit lamang na ayaw sa mga ganito dahil sa aking mga ginawa. Ngunit ang aking ay walang ginagawa masama. At sinabi niya, Jesus, palalahanin mo ako kapag nagahari ka. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. nang mag-ikalabing-dalawa na tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalabot ang kanyang hininga. Lilod po ang lahat ng ilang sandali. Tatayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Ang nangyari nito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadabuhan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa dikalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo mo ang lahat para sa paninilay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, una po sa lahat, pagbati ko ng isang magandang umaga sa inyo pong lahat.